Good day, Sir Ton. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rodel. Ang nakakatakot ko pong karanasan ay nangyari noong college student pa lamang po ako. Taong 2014 sa isang paaralan dito sa Pangasinan. Mahirap lamang po, Sir Ton, ang aming pamilya. Ngunit pinipilit pa rin namin magkakapatid ang makapag-aral. Kaya ako po'y naging working student. May Caloyan, Sir Ton, ang aming university. Kailangan pa namin sumakay ng tricycle sa loob ng 30 minuto mula sa bayan. Malapit po ang aming eskwelahan sa kabundukan. Malayo ngunit sobrang napakapayapa at tahimik ang lugar na iyon. Nagtataas ang mga puno at lunti ang mga palayan ang iyong madadaanan. Sir Ton, dahil sa layo ng aming paaralan, nagpasya po akong mangupahan ng kwarto malapit sa aming eskwelahan, ngunit medyo nasasayangan ako sa renta. Mabuti na lamang, Sir Ton, at mayroong isang libreng bahay na pwedeng tuluyan ng mga estudyante. Ang bahay na ito ay nakatirik sa bandang paakyat na ng bundok. Mga nasa 3 minutong lakaran lamang ito mula sa aming universidad. Walang ibang kabahayan doon kundi iyong bahay lamang po na iyon. Luma na ito, gawa sa kahoy ang dingding at yero naman po ang bubong. Sir Ton, sa totoo lang medyo nakakatakot ang aura ng lugar. Ngunit dahil sa libre naman, pinatos ko na. Sa isip ko, laking tipid na rin sa akin to. Papasok pala, Sir Ton, sa bakuran ng bahay ay makapal na kadamuhan. Mga itinambak na bato ang daan sa harap, kaya rinig mo kung may palapit na tao. Dahil maririnig mo ang mga batong nagbabanggaan sa isa't isa dahil sa pag-apak ng mga taong nagdaraan. Sa harap ng bahay ay mayroong puno ng mangga at sa ilalim nun ay may simentadong upuan at lamesa. Sakto kung gusto mong mag-review at magsulat sa labas. Sir Ton, may dalawa nga pala akong kasamang mag-stay sa bahay na yon. Tawagan na lang natin silang June at Darrell. Hindi po nila tunay na mga pangalan, mga estudyante rin. Dahil dito yung napanatag na rin ang loob ko dahil may makakasama ako. Ngunit unang gabi ko pa lang sa bahay, Sir Ton, ay iniwan agad ako ng dalawa kong kasama. Si June ay uuwi daw muna sa kanilang bahay at bukas na babalik. Si Darrell naman ay sa boarding house ng classmate niya siya matutulog dahil may tatapusing project. Wala po akong nagawa, Sir Ton, kundi magkibit balikat na lamang. Hindi naman ako matatakutin, ngunit iba kasi talaga ang aura ng lugar. Ngunit kahit na ganun, ay pinilit ko itong iwaglit sa aking isipan. Nung gabing iyon, pagkatapos kong mag-review at makakain, ay nakatulog na rin po ako agad. Payapa naman po ang gabi, Sir Ton. Pagkagising ko ng mga bandang alas 5 ng madaling araw, ay dito na pala ako makakaranas ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Ganito po kasi yan. Pagkagising ko, ay nagsayang na ako ng kanin. Pagkatapos, kinuha ko ang isang dilata at kutsilyo. Pagkatapos nito ay lumabas ako at inilapag ko ang dala kong dilata at kutsilyo sa simentadong lamesa. Medyo madilim pa ang paligid noon dahil magbubukang liwayway pa lamang ng mga oras na iyon. Pagkatapos kong mailapag ang aking mga dala, ay bumalik ako sa loob upang i-check ko yung kaning niluluto ko. Noong papasok na ako, bigla na lamang parang sinalubong ako ng malamig na hangin. Napapakit pa po ako noon, Sir Ton. Tapos, nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Pinagsawalang bahala ko na lamang ito at tuloy-tuloy nang pumasok sa loob ng bahay. Noong papunta na ako sa aming kusina, ay hindi ko sinasadyang mapalingon ako sa aking higaan. May nakita akong nakalapag na bagay sa ibabaw ng aking unan. Hindi ko agad na aninag kung ano ito, ngunit nung aking tinitigan, ay laking gulat ko, Sir Ton, nung makita kong yung kutsilyong nasa labas na inilabas ko kanina lamang
ay papaanong nasa ibabaw na ng aking unan. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yon, Sir Ton, dahil sa takot. Pero kahit naninigas ang aking mga paa, ay pinilit kong makalabas ng bahay at pilit na iniisip kung ano yung mga nangyari kani-kanina lang. Pinagbabantaan ba ako ng mga masasamang elemento na hindi nakikita dito sa bahay? Mula noon, Sir Ton, ay sunod-sunod na ang mga paramdam sa bahay na iyon. Meron noon na mag-isa ulit ako sa bahay. Bandang tanghali. Wala pa kaming subject noon. Kaya napagpasyan kong umakyat muna sa tinutuluyan ko. Habang nagse-cellphone ako, ay bigla kong narinig yung mga bato sa harap. Kaya dumungaw ako sa bintana upang tingnan kung sino ang dumating. Ngunit walang tao sa labas. Maski hayop ay wala. Kaya papaano tumunog ang mga bato kung wala namang tao o hayop na nagdaraan sa harap ng aming bahay? Nahiga ulit ako, ngunit pagkahiga ko pa lang ay agad na namang tumunog ang mga bato na tila ba may naglalakad sa labas. At pagkaganon ulit, walang tao sa labas. Makaikatlong beses pa na ganon ay nagdesisyon na akong pumasok na sa paaralan. Sobrang pagtataka ko noon, Sir Ton. Sir Ton, sa lahat ng kababalaghan na iyon, ay ito ang pinakamalala sa lahat at nag-udyok sa akin na umalis na sa bahay na iyon. Isang madaling araw, nagising kaming tatlo sa tatlong magkakasunod na katok sa dingding na tapat ng hinihigaan namin. Sabay-sabay kaming nagkatinginan sa isa't isa na may takot at pagkabigla. Sabi ni John, baka malaking insekto lamang daw yun na tumama sa pader. Sir Ton, 3:00 yun ng madaling araw. Nakiramdam muna kami sandali. Nung hindi na naulit ay humiga kami ulit. Nung papikit na ang aking mga mata ay biglang may ubod lakas na kumalampag sa dingding ng aming bahay. Napaiktad kaming tatlo. Dito na lumabas si Daryl na may dalang itak at nagsisisigaw at nagmumura sa labas ng aming bahay dahil sa kanyang inis. Napabukas ako ng bintana, Sir Ton, at lumingon sa bandang likuran. May naaninag akong 2 batang humahagik-gik at naglalaro papasok ng kakahuyan. Bago sila tuluyang makapasok sa masukal na bahagi ay lumingon sila sa akin. Sir Ton, nakita kong itim na itim ang kanilang mga mata. Putlang-putla ang kanilang mga balat at maiitim ang kanilang ngiping nakangiti sa akin. Pagkatapos nun ay tuluyan na silang nilamon ng dilim. Hindi ako agad nakagalaw, Sir Ton. Kung hindi pa ako tinapik ng aking kasama, ay hindi rin ako makakagalaw. Isinira ko ang bintana at nanginginig kong ikwento sa 2 kong kasama ang aking nakita. Sir Ton, pagkatapos ng gabing iyon ay nilagnat po ako ng 3 araw. Ngunit nung makabawi ay nagpasya na akong lisanin ang bahay na iyon at maghanap na lamang ng ibang bahay na marerentahan. Mas pinili kong mag-boarding na lamang na kahit may bayad ay ligtas ka naman kesa sa libre nga, ngunit may kasama ka namang mga elementong hindi nakikita.